Magandang araw, ako po si Mark Lester Irat. Ito po ang aking daily devotion, Live a Life of Holiness, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay John chapter 2 verse 13 to 21. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves he said, "Get this out of here. Stop turning my Father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days. But the temple he had spoken of was his body." Ang sabi po dito is, ang templo po ng Panginoon is ginawang market at ginawang trading ng mga tupa at mga ibon at baka. At nagalit si Jesus dahil ito ay templo ng kanyang ama. Kaya tinuog niya ang mga lamesa ng may mga pera at pinagampas niya ang mga tupa gamit ang lubid na ginawang panghampas. Ang unang katuruan ngayong araw ay Jesus hates what defiles the temple. Yun na sabi sa Bible verse is ayaw ni Jesus na may ganun sa kanyang templo dahil ito ay nakakarumi sa kanyang templo at nakakalimutan ng mga tao na ito ay templo ng Diyos at hindi palengke. Second teaching is the temple points to the body of Christ. Nang sinabi ni Jesus na sirain nila ang templo at itatayo niya ito sa loob ng 3 araw, ay tutukoy niya dito ay ang ay siya mismo, dahil ang sumisimbolo sa templo is si Kristo mismo at ayaw ni Kristo na madumihan ang kanyang templo dahil siya mismo ito at katawan niya ito. Ang huling katuruan is the church is united to the body of Christ. Ang mga church daw na building is united sa Panginoon. Sa pagdating ni Jesus, hindi na tayo lalapit sa church na building mismo, kundi kay Jesus na mismo, dahil ang church na pinupuntahan natin ngayon is united kay Christ. Kaya pagdating ni Jesus, sa kanya na tayo lalapit at hindi na mismo sa building. Dahil si Jesus ay ang daan natin papunta sa Ama. Yun lamang po.